Nagiging part 2 ng titanium audio natin na Shock 450. Alam nyo kung bakit naging part 2? Ang gusto na mangyari ni Bossing ay dadagdagan ng output. Kukumplituhin daw yung output. Sabi ko, sir, mapapagastos ka. Okay lang daw. Ito guys, disclaimer agad. Tinakpan ko na eh. May nakasulat na nga tong presyo dito, tinanggal ko lang eh. And then, yun na, pinaluap ni Bossing na kung maaari daw, dadagdagan na ng output, kumplituhin na. Sabi ko, sir, mapapagastos ka kasi ang dami nito. 1, 2, 3, 4. 8 dito, 8 dito. Nakalain mo kung gaano kadami. Di ba? Tapos NGW pa yan. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito kung kaya ng output natin na naiwan dito. Kasi ang dami talaga niya. Ngayon, tapos isa pang request niya pala, kung maaari daw, i-fix bias daw. Okay, tingnan natin. Takpan na sana to, yung hirap. Ako lang, ayaw ko na sana eh. Kasi tapos na yung trabaho natin eh. Ayaw ko na sana eh. Kaso lang, siyempre, sila pa rin yung may-ari. Sila yung may-ari, kaya sila masusunod. Okay? Dadagdagan ng output. Bago natin simulan to, siyempre mag-promote muna agad tayo ng YouTube channel natin. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pinutin mo yung subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Sana kakayanin ng output ko. Although may mga output pa ko rito, kaso parang taglilima lang yata ito. Sana kakayanin. Ang dami kong dinagdagan. Tapos siyempre kapag magdagdag ka ng output, need mo rin dagdagan ng bloke. Kasi hindi yan gagana. Grabe naman to. Yan na, kompleto na. Tapos wala tayong ganito klaseng bloke. Ganito inalagay natin. Yan, dito guys, walang sapin nito. Yung may sapin na dito sa drive lang. Itong drive lang talaga. Okay. Yan, NGW 0302 pa naman to. Medyo may kamahalan ng konti against no sa mga IC5200. O yan, kompleto na to. Ngayon, sige, try kong i-calibrate kung ano yung kakalam ko talaga yung gamit nito. Papunta to sa may sa bias pa to. Sige, try kong i-calibrate to. Tingnan natin kung anong magiging kalabasan niya. Ito na, kinalibrate ko na. Sa totoo lang, isa ito sa nahirapan ako i-calibration na unit. Magkaiba yung design nito. Magkaiba. Kaya ubusan ng diskarte kumbaga. Ito, ginawa natin Yan, 22 ohms tapos 47 ohms. Magkaiba yung reading niyan. Magkaiba yung reading dito sa may, yung nandito na side. Iba yung reading nito kasi hindi ito magka-connected eh. Yung ito, tsaka ito, may naka-parallel na resistor. Ito siya parang 10 ohms yata ito. Ito. Ayan, may naka-parallel dyan. Yung ito, hindi connected to. Tapos ito, hindi reconnected to. Kaso lang, may naka-parallel na resistor. Kaya medyo mahirap sa diskartehan. Ngayon, dami kong sinubok eh. Kapag yung ito lang lalagyan mo, gilid-gilid lang, ito tsaka ito lang, sobrang taas. Tapos ito tsaka ito lang, sobrang taas din. Kaya kailangan mong diskartehan ng todo talaga. O kung ba sabi ko nga, ubusan ng diskarte. Kaya ito ang diskarte natin 47 ohms. Nag-series ako ng dalawang 47 ohms. Kasi ang labas yan, pag tinister mo to dito, ito to. Testerin natin to dito. Pakita ko sa inyo para may idea kayo. Kung ako lang, ayaw ko sanang i-fix bias to kasi mahirap. Kaso yan request ni Bossing eh. Natakpan ko na nga sana to eh. Okay, ayaw Kailangan i-set up natin yung tester natin para mas makita nyo na maayos. Okay, sobra pa. Okay. Pwesto natin dito. Yan, tester natin. Tapos, ito siya. Gilid-gilid Ayaw magpatusok ganyan yung reading niya Nasa kulang-kulang 100 ohms yan eh.
Tapos ito yung pinix natin. Oh, halos pares lang, di ba? Ito yan ha, halos pares lang oh. Kasi yung reading. Ngayon, yung gilid niyan magkaiba naman. Ito yung gilid niya. Ayan, halos shorted oh. Halos shorted yung gilid niya. Ngayon, pag nilagyan mo ng 22 ohms yun, connect dito sa taas, dito, wala yan, hindi gagana yan. Kapag 10 ohms ang ilalagay mo rito, mababa. Pag 22 ohms, ayan sa pole. Tapos, ito siya oh, dapat ganyan yung reading niya. Katulad sa isa. Ayan, parang short lang siya. Di ba? Kaya ubusan ng diskarte talaga oh, yan oh. Okay? Ngayon, naging parehas na. Tingnan nyo kung ano yung connection ko oh. 47K naka-series mula dun sa may kabilang gilid papunta sa may kabilang gilid. Tapos 22 ohms na to sa taas, tapos dito sa my left side. Ayan, para mas malinaw oh. Ayan. Kapag yung 22 ohms dito may lagay sa taas, kanyan, mataas. Ngayon, sukatan natin ng reading. Ng pala, ng biasing pala. Pakita ko sa inyo. Balik ko muna tong isa para may reference tayo. Pinahirapan ako ng todo ni bossing ah. Okay. Ngayon, gusto natin tester natin. O yan, o natin. Ito, kompleto na yung output niya. Wala nang slot yan. Inulit natin si bossing na may gusto niyan. Dito tayo, baka madisgrasya natin doon sa loob. O yan yung reading niya, nasa 0.25 lang. Okay. Tapos ito yung Phoenix natin. O pares lang oh. Di ba? Walang labis, walang kulang yan oh. Kulang-kulang 0.25. Ito rin yung stock niya eh. Oh. Di ba? Walang labis, walang kulang. Ayan na yan. Ang gagawin ko, ayusin ko na lang yan. Ayusin ko na lang yung pagkapwesto ng biasing. Sa totoo lang, parang gusto ko ibalik ito eh. Kasi nahirapan ako kanina. Wala eh. Alam ka naman na makikita ni bossing to. Hiningan pa naman tayo ng video. O ngayon, ayusin ko yan. Tapos pasadaan natin to ang kabilang side. Dagdagan na rin natin ang output yan. Ubos yung transistor ko. Buti may tagsa 10 ako na nabili oh. Sakto na lang sa may kabilang side to. Dagdagdan tayo ng output. Ayan. 1, 2, 3, 4. Apat-apat ito. Bali 16 na piraso ang dinagdag natin dito. Ganun kadami. Tapos 16 na piraso rin yung itong mga bloke oh. Hindi pwede magdagdag ng output na walang bloke yan. Same din sa may kabilang channel. Ito naman walang sapin na ito. Kasi naka-kwanto eh, naka ground collector. Okay, naka ground collector. Tapos ito ginawa natin sa may bias nyo oh. Dito ang awkward nga tingnan no. Wala eh, ganun talaga. Ano magagawa natin eh. Ito gusto ni bossing eh, pinapapik sa atin eh. Dalawang 47 ohms naka-series. Ang labas niyan ay series naka 80 47 nasa 94. Nasa 94 ohms. Tapos ito 22 ohms ito. Okay, ngayon balik natin to. Yan, may nakakabit na audio input yan ha. May nakakabit na speaker, tapos naka-stereo mode tayo. Laptop natin gumagana. Kanina, sobrang ingay ng ulan. Yan, ito na siya oh. Malabas na yung signal ha. Oh. Meron na. Channel 2. Oh, meron na oh. Okay, makapiright tayo. O yun lang. Pinahirapan tayo ni bossing. Di ba, Ali? Siya naman nagbayad dito. Binayaran naman tayo eh. Kaso nga lang, dapat nung nakaraan pa, di ba? Nahiwalay lang yung trabaho natin, kumbaga. Yung oras natin is nahiwalay. Dumoble, kumbaga. Yan, kumpleto-kumpleto na yan, no? Yan, wala na kinit-hinit to. Ayan. Tapos, ano ba bang ginawa natin? Phoenix. Yan, request niya ng fixed bias. Ayan. Okay? Oh, wala, naka-bird eh. Oh, ayan. Okay? Okay. Ano, umilaw na yung signal niya oh. Nakaraan hindi umilaw to eh.
Ayan, okay na. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo once na ma-encounter nyo yung ganito klaseng unit. Malay nyo, di ba? Kasi mga bagong labas to, sigurado kakalat sa market to. Sakaling ma-encounter nyo, yan lang. Kung gusto nyo i-fix bias, medyo kakaiba yung biasing niya. Makikita nyo sa may tirada natin, di ba? Okay. Dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe, nood ka lang nanood ng video ko. Kung sa subscribe dyan, pinutin mo yung subscribe button, tapos yung bell button, pinutin mo yan, tapos select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na lahat yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.